Silog Show. Welcome back sa The Game Silog Show, kwentuhan podcast about video games. Ako si Jazz at ito ang Game Silog episode 7. Guest ko ngayon ay 12 years old. Siya si Chokoy. Anak siya ng kaibigan kong si Ampi. Pero bago yon, correction lang muna. Noong last episode nabanggit ko na natapos ko na ang Kingdom Hearts. Tangina. Sa isip ko, Kingdom Hearts 3 yung tinutukoy ko pero Kingdom Hearts ako ng Kingdom Hearts. So yun, mali ako. Last episode din nabanggit ko na i-review namin ni Chokoy ang Persona 5. Pero naisip ko na tsaka na lang. Una, kasi 2017 ko pa nalaro yung Persona 5 at may mga part na hindi ko na matandaan. So feeling ko, hindi ko siya mabibigyan ng justice. So bala ko, lalaruin ko ulit kung sakali man na may lalabas na bagong complete edition ng Persona 5. Pangalawa, nalaman ko yung mga games na natapos ni Chokoy at sobrang na-curious ako. So, naisip ko, doon muna mag-focus. Napagkwentuhan pa rin naman namin yung Persona 5, pero konti lang. Pero okay pa rin naman sa tingin ko. Tsaka, mas maganda kasi talagang maglaan ng isang buong episode kung i-review or i-discuss namin lahat tungkol sa Persona 5, kung ano yung mga nagustuhan namin at hindi namin nagustuhan. Lahat, as in lahat. Pati mga characters, lahat. Anyway. Tsaka, etong episode pala na to, may mga spoiler sa Persona 5, sa Red Dead Redemption 2, at sa The Witcher 3. So, kung hindi mo pa siya lalaro at ayaw mong ma-spoil, siguro skip mo na lang muna itong buong episode na to. So, yun. So, game? Tara, simulan na natin. Enjoy. So, ngayong episode na to, lagi kong sinasabi na excited ako sa episode kasi sa guest. Pero totoo talaga, promise, hindi naman talk shit yon. Kasi ngayon, kaya ako excited kasi bata yung guest ko. Guest ko si Chokoy, anak siya ng kaibigan ko si Ampi, kung napakinggan niyo yung Ghost Fighter episode. Siya yung tatay ni Chokoy. Tapos, trivia lang, no? Itong podcast, ang main content nito is video games, di ba? Tapos, naisip ko na maggawa ng side quest which is lahat ng topic naman na hindi related sa video games. So yun yung first episode is yung Ghost Fighter, guess ko si Ampi, yung tatay nga ni Chokoy, at yun ang top download. Isa po sa main quest na. Yun pa yung ano. Natalo pa yung main quest, yung side quest pa yung talagang mas maraming nakinig at mas maraming nag-download, which is good naman, good okay naman ako, wala naman akong problema doon. So trivia lang. So ngayon, guest ko si Chokoy. Chokoy, kamusta? Okay lang po. Lapit na yung graduation namin. Graduating ka na ba? Po, mag-high school na po. Grade 7. Nice. Ito no, Chokoy, share ko lang, no? Sige po. Kasi 'di ba sabi mo 12 years old. Opo. So ngayon 2019 graduating ka. Opo. Nag-reminisce ako nung 12 years old din ako, which is year 2000. Di pa pinapanganak. Hindi ka pa pinapanganak noon. Graduating din ako noon ng grade 6 going high school. Okay. So share ko lang, no, para kung sakali yung mga listeners na hindi napakinggan yung previous episode. Bale, ang bala ko talaga dito kay Chokoy, dito sa episode na to, i-review namin or i-discuss namin yung Persona 5 kasi natapos niya yun. Pero kahapon o nung isang araw, tinanong ko si Chokoy kung ano yung mga games na natapos na niya. Tapos tinanong niya sa akin. Tapos putang ina naman nga ako. Mga
Ilan ba to? Mga 17 to mga 16? Mga ganun. Ata. Yata. Hindi ko binilang. Pero nag-focus ako dun sa nakita ko yung mga titles. Puro lahat quality game. Halos karamihan quality games. Tas halos din lahat na natapos ko. So sabi ko, nag-reminisce ako kung ano yung, nung 12 years old ako, ano ba yung mga games na natapos ko. Tapos kinumpare ko sa mga games na natapos mo. Hindi ko naman to ginagawang contest ha. Parang ano lang, parang ano lang natin, tingnan lang natin or i-compare in a sense, pero tingnan lang natin yung mga games na natapos mo sa mga games na natapos ko. Tapos ikaw din, Chokoy, tignan mo kung ano yung pinagkaiba ng mga games na natapos ko sa mga games na natapos mo. Tsaka kayo din, mga listeners, check nyo Okay. Umpisahan ko kay Chokoy sa mga natapos niya na games. Start natin sa Pokemon Leaf Green. Pinakauna ko po, JRPG. Pinakauna, JRPG. Tapos sumunod dito sa listahan mo, Far Cry Primal. Opo. Tapos Grand Theft Auto 5. Tapos Watch Dogs 2. Tapos Uncharted. Lahat ng Uncharted 1, 2, 3, 4. Tapos yung Lost Legacy. Opo. Maikli lang. Maikli lang yung Lost Legacy eh. Kasi dapat ano lang yan. Dapat DLC lang siya eh. Tapos na-release nila ng separate title. Kasi dagdag pera din po yan. Pera din yan eh. Anyway. Assassin's Creed 4. Black Flag. Yan, hindi ko nalaro yan eh. Pero mamaya pag-usapan natin. Kasi ito, God of War. Tapos Assassin's Creed Origins. Yan, nalaro ko din yan. Tapos ito... Ganda rin yan. Ganda rin. Pag-usapan natin mamaya. Yan, okay. Call of Duty Modern Warfare. Yan, hindi ko siya nalaro kasi hindi ko cup of tea yung shooting games. Hindi ko masyadong trip yung mga shooters. Tapos A Way Out, ito interesting to. Sino kasama mo naglaro na itong A Way Out? Ay, actually po kasi tatlo po yung kinalaro ko niyan, puro matanda po. Una po si Papa, hindi namin natapos. Yung tito ko po, hindi ko rin natapos. Okay. Pangalawang tito po, hindi ko natapos. Tapos nung nalaman ko, si Jet lang pala makakaano dun. Tapos namin maghapon. Jet na po pala makakatapos na. Parang may idea lang yung mga listener na si Jet, bunsong kapatid mo yun, di ba? Yan, inaanak ko yun, si Jet. Anong taon na ba si Jet? 7 po. 7, dalawa, kayo ang nakatapos. Apo kami lang. Ba't hindi nyo natapos ni Papa mo ni Ampi? Hindi, siguro po sa out of time niya kasi si Papa marami rin po ginagawa. Busy. Tapos isang mong tito si Junel? Si Johnny? Ay, hindi po. Sa tito ko po sa mother side? Mother's ko. Okay. Tapos hindi nyo natapos? Ang nakatapos pa yung bata? Opo, si Jet lang well. Stig. Tapos sumunod dyan na dito sa listahan mo, Little Big Planet 3? Kami rin po ni Jet yan. Din ni Jet. Gamer na rin si Jet. Tapos ito, Devil May Cry, DMC. Yung prequel po ng Devil May Cry. Traitor si Virgil. Actually, ito, controversial tong Devil May Cry na to, pero mamaya discuss natin. Share ko lang yung knowledge ko dun sa DMC na yan. Kasi may lalabas din na DMC 5. May balak kang laruin yun? Wala. Pero maganda po yun, no? Bagong release lang. Hindi ko pa alam pero mamaya baka pagkatapos natin baka bumili ako. Tignan, maganda rin kasi gusto ko kang itry eh. Tagal ko nang hindi naglalaro ng hack and slash na genre eh. Ang dami rin pong re-release ng Capcom ngayon. Ang gaganda. Oo nga eh, welcome back Capcom talaga eh. Shoutout Capcom kung nakikinig kayo. Kasi mamaya tingnan natin kung ano yung mga madidiscuss natin sa Capcom. Tapos ito yung tatlong mabigat. Persona 5, Red Dead Redemption 2, Witcher 3. Yan. Hindi ko sinasabing hindi mabigat yung God of War tapos yung ibang mga Uncharted personal preference ko lang to. Etong tatlong to, sakto nga hinuli mo eh. Ito yung tatlong malupit para sa akin sa listahan na to. Actually po, magkakasunod yun. Yung tatlo. Ano magkakasunod? Magkakasunod ko po, inuna ko po yung Persona 5, tinapos ko po yun. Red Dead Redemption 2, plus Witcher 3. Okay. Yun yung pagkakasunod talaga ng tapos mo kaya dito sa listahan. Okay. So, yun yung sa mga listeners, no? So, siguro magkakaroon kayo ng idea kung gaano ka-hardcore to si Chokoy sa mga natapos niya. To think na 12 years old pa lang siya. So, sobrang lupet. Talagang Thank you. Nabilib ako. So, eto naman yung sa akin. Share ko yung mga games na natapos ko. Feeling ko hindi ka familiar dito eh. Diba? Pero siguro makaka-catch up naman po. Sige. Eto, check mo Sige po. Tsaka baka yung mga matatandang, yung mga kaedad ko na listeners, ito siguro familiar sila. Ito yung mga games na natapos ko. Donkey Kong Country. Alam ko ba?
Okay. Medyo familiarized. Super Mario 3. Ito yung sa family computer. Tapos Mega Man 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3 sa PS1. Eh, hindi pa Tapos remake. ano? Hindi pa po ni-remake, no? Hindi pa. Ito pa yung mga luma pa. Ano to ito yung mga games na natapos ko nung 12 years old din ako, nakatulad mo, year 2000 versus sa'yo na 2019. So, Okay. mga old school na games to. Tapos, Silent Hill, Parasite. Ay, ganda Parasite, ganda yun. Parasite Eve 1 and 2. Yan. Okay. Tapos ito na yung talagang genre ko. Tingnan mo kung matidistinguish mo yung mga games ng mga sasabihin ko. Final Fantasy 7, 8 and 9. Okay. Lunar Silver Star Story Complete, Lunar Eternal Blue Complete, Thousand Arms, Castlevania Symphony of the Night, Legend of Ligaya. Okay, ano? Wala pa. Okay. Legend of Ligaya, Grandia, Suikoden 2, Breath of Fire 3 and 4, Star Ocean, Tales of Destiny, Tales of Eternia. Okay. Ang familiar lang po din yung Castlevania. Castlevania, yung Symphony of the Night. Okay. Ayan. Paano? kung yung mga siguro yung mga listeners na medyo mas kaedad ko, siguro alam nila yung mga games na nabanggit ko. Actually, yung mga huling games na nabanggit ko na nalalaro ko nung 12 years old din ako, halos lahat JRPG. Ito, nagsimula sa Final Fantasy 7, 8, 9, Lunar, Thousand Arms, Legend of Ligaya, Grandia, Suikoden, Breath of Fire 3 and 4, Star Ocean, Tales of Destiny, Tales of Eternia. Pag bata ka kasi, ang daming time eh. So, yung hindi pa busy. Hindi pa busy. So, enjoy mo yan, Chokoy. Okay. Thank you. Tapos, kaya siguro ang dami kong JRPG na nilalaro. Ngayon, medyo talagang, iniisip ko nga kung patay na ba yung genre. Pero hindi Tangina kasi naglabas ng ng Persona 5 Pero hindi lang na siya katulad noon na talagang kung magbagsak sila ng JRPG, ang dami. Tas mga quality games. Hindi katulad ngayon. Pag sinabing JRPG, parang na siya old school na po, ganun yun. Pero hindi. Old school na siya in a sense na parang feeling ko lang okay. Karamihan ng mga gamers ngayon, kasi kaming mga, sabi natin mga JRPG fan, tumanda na kami. So, na-lessen na yung limited time na kami. So, most likely, siguro yung population ng mga JRPG fans, hindi na kayang mag-invest ng mas matagal, hindi na kayang maglaan ng mas maraming oras sa JRPG. Kaya, nagfo-focus na lang sila sa mga single-player games or single-player narrative games katulad ng mga Uncharted, yung mga mabilis matapos. Kasi, usually, ang JRPG nag-range sa 40 to 100 to 200 hours of game time. Hindi sapat sa isang araw pa na. Ikaw, ilan yung total game time mo sa Persona 5? Ay, yung buong siguro sa isang siguro mga 2 months po kasi nag-start po ako noong November. Okay. Natapos siya mga January, ganun. Ganda talaga. Nakita mo yung total, 'di ba pag nag-save ka, makikita mo sa right side kung ilan yung total na mo? Total hours of gameplay? Hindi ko po matandaan Hindi mo matandaan. Pero tinanong ko lang po yung date. Okay. Kasi may trophy po doon nga. Ako naman, abang hinahanap mo, na-share ko lang, no? Ang total game time ko sa Persona 5, 200 plus hours. Kasi, nung natapos ko yung Persona, nung unang gameplay ko, so, ang ganda, gandang-ganda ako. Nung time na yun, pa ako, trophy hunter ako, so, gusto ko siyang i-platinum. So, inulit ko siya. Grabe naman. Inulit ko siya. Kasi may optional boss doon Ewan kung natapos, kung dinerecho mo. Kasi pag natapos mo yung game, pwede mong umpisahan ulit tapos magkakaroon ka ng access doon sa optional boss. Hindi ko po alam. Ayun. So, ang first JRPG mo is yung Pokemon Leaf Green. Yung pinakaunang games ko po na natapos. Actually, po 6 years old lang pa lang ako nun. 6 ka pa lang nun? Kasi addict ako sa tablet yan. Astig. Sa tablet mo siya nilaro? Okay. So, share ko lang din, Chokoy. Tsaka sa mga listeners. Actually, parang technically, hindi. Second siguro. Kasi yung first JRPG ko, Japanese padala ni mama galing Japan. So, hindi ko, yun yung first na experience ko sa JRPG. Kaso Japanese yung sulat. So, hindi ko siya natapos. Tapos second, yung Pokemon na una, yung red yata yun, basta yellow yata yung nalaro ko na, or red. Hindi ko na masyadong matandaan So, yun yung technically na
unang JRPG na naintindihan ko, pero hindi ko pa alam yung genre, hindi ko pa alam na JRPG yung tawag doon. So, Okay. hindi ko rin siya hindi ko rin siya natapos eh. Kasi meron yata doon na natagalan ako, parang si Snorlax nakaharang sa Ayun, nakaharang sa natutulog lagi. Oo, natulog. Tapos parang gagamitan mo daw ng flute para gumising. Opo. Parang doon yata ako na-stuck nung time na yun eh. Anyway, so ikaw nung nilalaro mo yung ngayon na 12 years old ka na, kailan ka naging aware dun sa genre? Hindi mismong JRPG, lahat ng Ah, games na nalaro mo. Kailan po ako na parang 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 ngayon ba aware ka na sa mga genre na, uy, ito ano to, action adventure, or ito JRPG to, or ito survival horror, or hindi siya big deal sa'yo? siguro po nung nalaman ko po yung mga category, siguro po mga 8 or 9. Noon po nalaman yung mga category ng mga games, mga JRPG, ganun. Tapos mga open world, ito Grand Opo. Theft Auto, Witcher 3, Red Dead Redemption. Mm. Kasi idea lang Chokoy, no? So na-assume ko na ang influence mo nanggagaling kay papa mo, no? Opo. Yung mga games na mga nalalaro mo. Pero may mga games ka ba na walang idea si papa mo, tapos yun yung, ay, ganda nito, laruin ko to May ganun ka bang game? Opo, yung mga sa Little Big Planet, ganun. Kapatid ko lang po naglalaro na. Tapos gusto niya kasi 2-player, sinamahan ko na lang siya. Nice. Astig yan. Kasi ganito, Chokoy. Share ko lang yung sa time namin. Okay. Lakas makatanda eh. Yung time naman namin, syempre wala pang internet masyado. Kami, nagbabase lang kami sa box art or sa art. Yung kunwari pag bumili ka ng games, 'di ba? Sa CD merong art sa harap. Opo. May picture sa harap siya pag bumili ka ng Ayan. Cartilage pen? Parang ganun. yung sa case niya. Yan sa case niya. Tapos sa likod meron din yung nakasulat, tapos may konting description. Kung Kung ano ano yung sa game. kung ano yung tungkol sa games. Doon lang ako nagbabase, or doon lang kami nagbabase. So hit or miss. So kunwari, ay, ang ganda ng ano nito, ang ganda ng drawing sa harap Tapos babasahin namin yung description sa likod. Ano to? Adventure. Ganyan, JRPG. Tapos lalaruin namin. Doon nyo po nalaman yung mga category, parang ganun. Oo, doon. Tapos at the same time, hindi namin alam kung maganda yung game kasi ako hindi naman kami parang tulad na rich kid na araw-araw may subscription sa magazine kasi wala kang internet, so sa magazine lang makikita yung mga previews or kung maganda ba tong game na to, anong klase tong game na to. So magbabase lang kami sa likod ng sa likod ng CD. Tapos yung mga picture doon. So ikaw paano ba? Paano ang naging mo doon? Ang diskarte doon? Parang sasabihin ba ni papa mo, ito maganda tong game na to, try mo. Ganun ba yung nagiging sistema? Hindi pa eh. Parang Paano? Share mo. Sige pa. Nung mga time po na 8 years old, 9 years old, siguro po nalaman ko po yung mga genres ng mga games by parang kasi nung mga bata po ako, hindi po ako nag-games nun. Tinignan ko lang po yung nilalaro ni Papa sa computer niya. Okay. Which is, nakita ko kung paano niya laruin yun. Doon po nalalaman yung mga genre ng games. Bago po mga Gera, Age of Empire, mga ganun po. Ano yung sa pagkakatanda mo, kasi bata ka pa, so baka fresh pa sa isip mo, ano yung natatanda mo, pinakaunang game, kahit hindi mo natapos pinakaunang video game na nalaro mo? Age of Empire po. Sa computer pa yun ni Lola. Lolo Jun. Stig. Ano yun? RTS yun, di ba? Real-time strategy. Parang nagagawa ka ng mga Mga gera-gera po yun eh. Yun yung pinakaunang nalaro mong video game or computer game. Okay. Stig. Kasi, para akong paulit-ulit no? Kasi nire-relate ko yung sarili ko sa'yo. So, ngayon, kunwari, ikaw 12 years old ka. Pag naging 30 years old ka na rin sa akin, nakatulad ko. Okay. Pag mag-reminisce ka, yung nostalgia mo, ito yung nostalgia mo, magiging nostalgic ka sa games na Uncharted 1, 2, 3, and 4, Persona 5, Red Dead Redemption 2, Witcher, pang ina, lupit. pag tumanda ka na, kunwari mag-podcast ka din or may mga kaedad ka magkukwento ka, parang naalala mo yung dating ang lupit nung Uncharted, pre. Kaya ang lupit nung Red Dead Redemption 2 ni Arthur. Mga ganun, na-imagine mo ba yun minsan? Or hindi ka... Na-imagine ka rin yun. Na-imagine mo rin yun? Kasi ako, kunwari ako, 12 years old ako, no?
Ay, kunwari bumalik ako sa time, no? Opo. Ay, hindi. Ngayon 30 years old ako, tapos mag-reminisce ako. Katulad ng mga ibang mga previous topic, previous episode kung nakakakinig ka, nostalgic ako sa mga games na ito, yun nga, nabanggit ko yung Final Fantasy, Resident Evil, Silent Hill. So, tapos ikaw magiging nostalgic ka sa Red Dead Redemption 2, Witcher 3. Ang angas lang. Persona 5. Gusto ko maglaan ng sariling episode dito kasi sobrang haba ng game na to, tapos ang dami natin pwedeng Pwedeng gawin. pwedeng pagkwentuhan. Pero sa tingin ko, hindi ko siya mabibigyan ng justice yung Persona 5 na episode rin kasi ang tagal ko na siyang nalaro last year pa nung release niya last 2017. Actually, napanood ko po yung alam ko na nag-post po kayo ng video na ina-unbox niyo po yung premium pack ng Persona 5, tama ba yun? Oo. Feeling YouTuber pa yung caption. Oo, yung feeling YouTuber. Unboxing, ganyan. Yan nga, binili ko yon. So, ang tawag dito. Share ko lang. Persona 5, siya yung Game of the Year 2017 ko. Para sa akin, sarili ko lang na opinion. Kasi yung mga na-nominate nung 2017 sa The Game Awards, Persona 5, Horizon Zero Dawn, Zelda, yung Breath of the Wild, okay. Tapos Mario, Odyssey yata yun. Tapos PUBG yung butaw, yung kakaiba. Kasi Battle Royale. So yun, yung 2017, Persona 5 yung Game of the Year ko. Ikaw ba ngayong sa edad mo, kasi ako nung 12 years old ako nung dati, wala namang issue sa akin yung mga Game Awards, mga Game of the Year, wala akong pakialam diyan eh. Ikaw ngayon, ano ka ba diyan? Parang interesado ka ba diyan sa mga ganyan, mga awards? Hindi rin po. Basta importante nalaro ko po yung game, ganun. Totoo. Yan yung magandang diyan. Ayun, kasi ako naman interesado naman ako kasi syempre magandang topic din naman, magandang pag-usapan. Bakit ito yung Game of the Years? Game of the Years. Bakit yan yung Game of the Year na game? Wala namang kaso kung kahit sino dong manalo, pero syempre 'di ba, parang ang sarap. Uy, tangina yung game na paborito ko, Game of the Year. Ganun. So, tapos nung time din namin, actually, dahil nga wala kaming access sa internet, wala rin akong pakialam sa mga games na, sabi natin kahit, sa Game Awards, tsaka sa reviews, kasi, yun nga wala kaming access sa internet, tapos yung mga magazine sa mga mayayaman lang din naman yun. So, yun nga, magbabase lang kami sa art, sa box art, sa mga drawing, kung maganda yung nakalagay sa casing na drawing. Tapos wala kaming pakialam sa reviews. Kasi napapansin mo ba ngayon? Apo. Kung aware ka, kung kunwari 'di ba may mga game, kunwari fan ka ng Pokemon, fan ka ng Pokemon, tapos may bagong lumabas na game, tapos ang hindi maganda yung reviews. Yung mga tao parang nagagalit, yung mga fans, baba naman ng review nito. Player ka ba talaga, yung mga ganyan? Aware ka ba sa ganung kultura sa gaming? Opo, kasi minsan pag download po ako ng mga games, titignan ko po yung mga reviews. Okay. Star, ganun. 5 star. Pero pag sige, pag gustong-gusto ko talaga yung game, kahit na poor reviews yung mga naano niya, okay lang, download ko na lang. Kasi depende naman po sa sa kagustuhan ng player yun kung ano ang standards niya. Ganun. Tama. Yan, the best yan. Kasi yung iba, pansin ko lang actually ganito rin naman ako noon. Yung mga lady, pero ngayon siguro nagbago na yung opinion ko. Dati big deal yung big deal yung review. Actually, big deal naman talaga siya. Pero in a sense na para sa akin, hindi na siya big deal na wala na akong pakialam kung anong score na yun. Kung gusto ko tong genre na to, lalakuin ko siya. Example, yung Ni no Kuni 2. Hindi kasing ganda yung review niya compared sa nauna yung Wrath of the White Witch yata yun sa PS3, yung first na Ni no Kuni 2. Dahil fan ako ng JRPG, at ito yung talagang gusto ko, para siyang Chicken Joy para sa yun yung lagi kong sinasabi. Parang masarap ganun. Masarap laruin, tapos at the same time familiar, yung parang ganun, parang nostalgic ganun yung parang. So wala akong pakialam sa review kahit may mga nasabing hindi maganda or ang baba ng review. Although aware naman ako na may point din naman yung mga sinasabi nila po na kasi okay lang naman yun dapat para sa akin
kung may masabi man na hindi maganda yung nag-review sa isang game, okay lang yun. Ba't ka magpapa-apekto dun? Yung opinion niya yun Kasi eh. sa every gamers po, lahat sila may sarili pong standards and opinions para parang okay lang sa'yo na kasi huwag kang magpapaekto po kasi depende naman sa tao 'yan, ang opinions nila, parang ganun. Tama, tama. Tsaka, tawag dito, bakit mo hahayaan na sirain yung experience mo dun sa bagay na gusto mo dahil lang may nagsabi na, ang pangit naman yun eh. Oh, Pangit para sa'yo. Parang ganun, di ba? Or, eto pa yung isang issue na gusto kong itakil din actually sa mga future episodes. Kunwari ako Kingdom Hearts fan ako. Okay? Yung ikaw din ba? Naglaro ka din na Kingdom Hearts? Sa PSP po. Sa PSP, yung Birth by Sleep? Hindi ko po alam kung ano, pero ang mga characters po si Terra, si Zora, tsaka yung isang babae. Si Aqua. Yun. Yun. Kasi ang Kingdom Hearts, isa siya sa mga video game na talagang sobrang lawak ng fan base. Sobra. May mga fans ng Kingdom Hearts na talagang violente sa internet, sa Twitter, sa Facebook na parang pag may sinabi kang hindi maganda sa Kingdom Hearts, siya tatrash talk ka agad tapos dedepensahan kanila, bakit nalaro mo na ba lahat ng Kingdom Hearts? Ganyan. Naintindihan mo ba yung Kingdom Hearts? Die hard fan sila. Oo nga, die hard fan. Ako naman, fan ako. Okay. Itong Kingdom Hearts 3, nalaro ko siya. Okay? Ay, para bago. Yung bago, yung bago. Kaya kong sabihin na yung Kingdom Hearts ay good game siya. Okay? Good game siya. Sa tingin ko dapat maging open tayo sa ganun eh. Na hindi lahat ng game kailangan maging 10 out of 10, 9 out of 10, excellent. Hindi kailangan maging ganun yung game para ma-enjoy mo. Kunwari ako, ano ba ang best example nito? Sa bata yung Kingdom Hearts. Kahit yung Kingdom Hearts yan, mag-review pa yan ng 8 sa Metacritic or 7, lalakuin ko pa rin yan. Kasi mahal ko yan eh. Alam mo yun? Gusto ko yun eh. Diba? Parang nung Final Fantasy 15, kung aware ka doon. Sobrang anticipated nung game na yun. Lahat ng fans, dahil sobrang dami rin ng fans ng Final Fantasy. Hindi naging maganda yung reception ng Final Fantasy, which is okay din naman kasi may point din naman na unfinished yung game dahil madaming issue na nangyari dun sa Final Fantasy 15. Pero wala na akong pakialam dun. Masaya. Sasabihin ko siya. Importante po na laro niya yung game kasi ginugusto niya siya, parang gano'n. Parang okay lang. Gets ko yung criticism na hindi siya tapos, may mga segment na ang pangit. Okay, gets ko yun. At the same time, ako din, kaya kong sabihin na hindi maganda yung game. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ko na siya may enjoy. Kasi sobrang na-enjoy ko pa rin yung game. Nag-spend ako ng 200 plus hours yata doon sa game na yun. Kasi sa Final Fantasy 15. Siguro ang pinaka-point ko lang, kahit hindi maganda yung game, pwede mo pa ring ma-enjoy. Kumbaga, may enjoy mo pa rin yung game mismo kahit sabihin mo na okay lang. Hindi palaging kailangan masterpiece, 10 out of 10, ganyan. Although, nung dati, kasi syempre, di ba, mahal ang bala. Opo. Hindi, dati, ikaw muna. Kahit naman po ngayon, mga bala po ng PS4, mahal-mahal. Yun nga, mahal nga. Ganun. Minsan, pag exclusive po yung game, nasa 310, 32. Mga ganun. Mahal, di ba? Opo. Ako naman, noon, parang, dahil nga mahal ng video games, hindi ako bibili ng game pag hindi 8 ang score sa Metacritic or 80. Siyempre, parang din yung basehan mo na di ba? Apo. Kung maganda o hindi. Pero, ngayon hindi na. Parang, okay na magbabase na lang ako sa mga games na yung talagang gusto ko ba? Kung gusto ko, kahit pang score niyan, okay lang yan. Yun yung pinaka-importante dun. So, ito napansin ko, Persona 5. Hindi tayo lalalim na usapan, pero gusto ko lang malaman kung anong opinion mo. Anong opinion mo sa Persona 5? Nagustuhan mo ba siya? Ano yung hindi mo nagustuhan? Ganyan. Okay. Ang nagustuhan ko po doon is yung mahaba po yung storya. Kasi halos po lahat ng mga games na laro, lahat po sila medyo parang focus lang po sila sa storya. Tapos yung Persona 5 po, RPG siya na which is ang dami mong pwedeng i-try. Kasama pa din yung 5 star ba yan? Yung basta ganun po yun yung pwede mong gawa. Tapos ang hindi ko lang po nagustuhan is yung
Actually, parang wala naman atang di nagustuhan kasi ang ganda talaga ng game. ang weird niyan, parang nakikita talaga yung ano yung disconnect pag bata ka tsaka pag medyo matanda ka na gamer. Kasi isa sa mga puna sa Persona 5, kung aware ka, ang haba niya. Kaya nung narinig ko sa'yo yung sinabi mo na ang ganda niya kasi ang haba niya, ang dami mong pwedeng gawin. Naalala ko nung bata ako na parang yun yung gusto ko sa game, kaya gusto ko yung JRPG na genre. Kasi pag bumili ako ng game, pwede akong mag-spend ng matagal na oras dun sa game na yun eh. Kumbaga, sulit yung isang game na yun eh. Ngayon, napapansin ko sa mga matatanda na gamer, o mga kaedad ko, pinupuna nila, lalo na sa States, sa Amerika, pinupuna nila pag mahaba yung game na parang, ay, mahaba niyan. Although nagagets ko, syempre kasi matanda, ang dami na ng priorities, ang dami ng gagawin. Kumbaga hindi na hindi na makakapag-invest ng mas maraming time sa JRPG. Pero ako, hindi. Mas mahaba nga, mas maganda. Ano yan? Mas nakaka-enjoy po. Totoo. Marami pong time. Totoo. Sinong favorite character mo sa Persona 5? Si Goro Akechi. Yung karibal po ni Joker. Spoiler alert yun yung kalaban. Apo. Yung nag-traitor. Ayun yung po yung nag-traitor eh. Oo nga. Nahulaan mo na siya yung kalaban? Hindi po. Kasi nung nagkaroon po ako ng bad ending din eh. Ang masaya lang kasi nakapag-save ako. Totoo. Ako din. Bad ending yung sa may ini-interview ka ni ano? Sino ba to? Apo, in-interview siya si Sei Nijima. Oo, yun. Tig. Pareho tayo. Hindi ko, may mali rin akong napiling sa may dialogue nun to sa bad ending. Namatay po si Joker. Binalun siya ni Goro. Stig. Sarap sana. Pag-usapan na kaya natin. Ay, hindi. Tsaka na lang. Mas maganda yung mas mahabang episode, no? Kasi medyo mahaba na rin yung usap natin eh. So, mas magandang mag-spend na lang tayo ng sariling episode sa Persona 5. Pero magtatanong pa ako ng isa, no? Para pampagana lang sa Persona 5 na episode natin. Sinong waifu mo? Waifu? Ay, si Futaba, either si Antamaki yun. Napir. Futaba tsaka si Ann. Ako si Futaba naman. Nung una gusto ko si Ann. Dinedate si Ann. Pinapataas ko talaga kasi gusto ko siyang syutain. Diba? Parang ang ganda kasi na bland. Tapos yung typical na magandang babae, diba? Tapos biglang na-meet ko si Futaba. Sabi ko, ito yung type ko Type ko to Yung tamang nasa bahay lang palagi. Tapos nerd. Diba? Ganun si Futaba, diba? So yun. Actually po nung nilalaro ko pa yung game. Kasi na-meet ko po kasi nung una po, gusto ko alamin kung sino yung mga characters. Kasi pag nalaman po yung characters, parang cool na cool ka, ganun eh. Tapos sinerch ko po yung tsura ni Futaba. Ay, ang ganda na ito Kaya nung mga time na yun, nag-search ako na pwede bang ligawan si Futaba, ganun, kasi JRPG siya. Tapos na-search ko na pwede. Kaso may mga options na pwede rin pong ligawan sila Ann tsaka si Haru. Tapos nung may time po na naglalaro ako, yung pwede na pong makatuloy yan si Ann. Hindi ko po tinanggap. Hindi mo tinanggap? Hindi ko tinanggap. Sino tinanggap? Sino sinota mo si Futaba? Wala po. Wala kang sinota? Wala. Sayang. Okay. Ano yun? Sige, kwento mo. Ay, wala na pa. Okay na pa. Bakit di mo sinota si Ann? Or bakit wala kang sinota dun sa sa mga cast? Siguro wala naman po akong interest sa wala ka pang sa bagay, bata ka pa no? Wala ka pang interest sa mga ganun. Pero si Ann tsaka si Futaba yung talagang umangat. Si Haru, gusto po si Futaba. Gusto si Futaba. Si Haru hindi masyado no? Sakto lang. Rich kid. Rich kid. Ganda rin ang story nun eh. Lahat ng characters may sarili silang story eh. Si ang pinaka-favorite ko na story doon yung kay pangalan na ito. Yung painter. Madarame. Oo, kasi ang ganda ng story yung Sayuki, yung drawing nanay ni Yusuke. Oo, yung nanay niya, di ba? Ang ganda ng story. Gusto ko yung story na yun. Tsaka yung boss na yun, si Madarame. Oo. Madugas yun eh. Anyway, so nakita ko rin dito sa mo no, sa
sa isang game na natapos mo is yung Red Dead Redemption 2. Mm. Okay. The best. The best din? Oo, the best din. Anong ending mo? Spoiler alert, sa spoiler alert pala. Kung hindi niyo pa natapos, stop niyo na, wag na kayong makinig. 1 2 3 4 5. Okay, game. Ano ending? Yung high honor, good ending po. Nice. Yung naiwan po si Arthur doon sa sa bato, nakasandal lang po siya. Tapos sa may sunrise. Anong opinion mo doon? Ano sa tingin mo? Kasi may tugtog po yun eh. Butik na po ako maiyak doon eh. Naiyak ako doon. Kasi nakakaawa talaga si Arthur. Nag-sacrifice talaga siya para maligtas lang si John. Ano ba yung doon? Alam ko ginamit ko yung kanta na yun sa sa isang episode eh. Yung saglit lang Sige po. Search ko lang yung yung Red Dead Redemption. Yung kanta. Ewan kung ito yung sa ending nun eh. Saglit lang. Okay. Ayun. Okay. At rinig ba? Apa. Ito ba yung sa ending? Apa. Palayo po yung Alala? Yung palayo image ni Arthur. Oo. Tsaka ang ganda ng lyrics. Ang ganda ng lyrics eh. Pakinggan natin yung lyrics sige. Wala yata ang lyrics ko. And then naman. Yan. The day is done. Time has come. Tumatay yung balahibo ko. You did your worst. You tried your best. Now it's time to rest. Ang inang ganda. Ganda, di ba? Sobra, saktong-sakto. Lyrics kasi para talaga sa kay Arthur. Anong naramdaman mo kay Arthur? Sa character niya? Kasi parang disiplinado po siya sa lahat ng decisions niya. Parang kung kailangan mo magalit po, dapat talagang magalit ka. Kung kailangan pong tumahimik ka talaga. Ganun po si Arthur, disiplinado. Sa tingin mo ba na-justify yung lahat ng mga krimen na nagawa niya? Justify. Kasi worth it talaga yung mga ginawa niyang krimen. Para dun sa ginawa niya kay John? Sa pag-save niya, sige. Pag-usapan natin yan. Okay ka ba dyan? Gawa natin siya ng sariling episode din. Okay na ba? No. Yan, discuss natin yung mahaba, no? Tapos nakalimutan kong i-discuss sa Persona 5, no? Balikan ko lang kasi isa to sa mga talagang nagustuhan ko sa Persona 5 specifically. Maliban sa maganda yung art style, maganda yung gameplay, tsaka Persona 5 yung nagpatunay na hindi papatay yung genre na JRPG na pwede pa rin gumawa ang Japan ng JRPG na nakakagatin ng tao kasi akala nila patay na eh. Era. Kaya nagpo-focus na sila sa mas yung mabilis na tapos mga mabilis po matapos ganun. Tama. Focus sa storya ganun. Tama. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko din yung Persona 5. Saglit lang na. Yung treasure. Parang gano'n. Yung i-change na nila yung heart. Sarap matulog ka yun eh. Pakinggan natin saglit lang. Ang angas eh. Parang ma-hype ka talaga. It's not a game. I'm not a robot. And I'm challenging you. Lupit! Ganda ng soundtrack din ito ng Persona 5. Ang tawag. Intro niya, for the intro, ang ganda ng intro song na. Napansin mo ba yung kasi ito, binabalik ko sinusubukan kong intindihin yung pagiging 12 years old mo, kino-compare ko sa akin na pagiging 12 years old ko. Feeling ko advanced na nga talaga yung mga bata ngayon kasi nung bata ako, wala akong masyadong pakialam
Sa music, parang pag naglalaro ka noon, more on enjoy lang. Okay, masaya lang, ganyan. Pero ngayon na nag-uusap tayo, pansin ko, parang may dating na rin sa'yo na may opinion ka na rin tungkol sa tungkol sa gameplay, sa music. Ang ganda lang, ang galing lang. Mm. Sa art style, anong opinion mo? Okay ka ba dun sa mga anime style ng ganyan? Lalo na po yung mga cutscenes na parang episode talaga ng mga anime. Ganun. Ang ganda. Lupit. Saglit lang Sige. Tingnan natin may gusto akong i-play sa Persona 5. Hindi kasi ako marunong yung yung magpe-play dito diretso sa PC kasi hindi pa ako masyadong hindi ko pa master. So, Okay. i-play ko na lang dito sa cellphone ko. Ito pa isang gusto ko sa Persona. Alam mo yan, yung sa boss. Boss yan, di ba? Sa boss ba to? Hindi ko pa rin po sure kasi hindi ko po ma-familiarize yung familiarize. This time it could be my moment. If there's a mirage or a chance to Ang ganda. Halos lahat na po ng soundtrack. Ang ganda sa Tsaka yung yung Ay, sa alam ko na. fight scene. Ha? Sa kanta. Ay, Alam mo na? Say Niji yan. Say Niji. Saan? Boss, Say Niji ba? Baka, Sa boss siya? sa shadow po ni Say Niji ba? Ah, Casino po. sa casino. Ito maganda rin yung sa yung pag may kalaban ka, diba? And, intro at You'll never see it coming. got to run it through. Hold up, think again. Don't you know what just happened? Pabutin lang natin hanggang chorus Kasi ba? How that this we go? Don't you know? No more art. And as you look to the horizon, now, cloud and stormy weather go to cold. Seems like it ripped up out of nowhere, all around you is not what you forgot. You never see it coming. You see that my mind is to vaporize. You're done. Ganda. Para pag hype na hype ka talaga sa Oo nga, totoo, no? Ma-hype ka talaga. Talagang, lupit. So, naiba to yung controller. Ayun pala, ayoko talagang pag-usapan sana yung Persona kasi gusto kong gumawa tayo ng sariling episode pero hindi ko mapigilan eh. Ano yung tingin mo dun sa gameplay? Actually, kung iisipin mo, 'di ba yung gameplay para siyang bato-bato pick. Naisip mo ba yun? Paano ba? Bato-bato pick. Kunwari, ang papel, malakas siya sa bato. Okay. Tapos ang gunting, elements, oo, 'di ba? Elements. So parang ganun yung pinaka logic doon sa gameplay eh. Parang bato-bato pick siya. Kunwari nga yung papel, malakas siya sa bato pero mahina siya sa gunting. Yung gunting malakas sa papel pero mahina siya sa bato. Tapos paikot lang. So yung sa Persona 5, parang ganun, 'di ba? Weak siya sa elements or sa physical attack or sa barrel, 'di ba? Ayun. Tapos sino yung number one mo na na Persona, yung talagang malakas. Ay, Kung natatandaan mo. Yung kay Goro Akechi rin po, kay Robin Hood. Idol po talaga si Goro Akechi. Bakit bakit siya yung naging idol mo? Masama siya. Hindi, kadalasan po lahat ng mga villains parang ang lalakas siya. Ang ganda po kasi ng parang story po ni Goro kay Shido. Parang Tama. neglected po talaga siya. Ginawa lang siya Shido. Yun nga no, ang ganda yun yung mga maganda din sa mga story tsaka sa mga villain na nagugustuhan ko. Yung may backstory siya, hindi yung typical na okay, evil ka lang talaga. Parang okay, sige, masama ako. Talunin ko na to.
Tama. Pero merong isang evil lang talaga na hindi ko alam kung bakit siya naging evil, na talagang masamang tao lang siya. Alam mo kung sino? Isang example. Sino po? Si Dutch. Dutch. Si Vandal sa Red Dead Redemption. Oh, hindi ko alam kung bakit siya masama. Alam ko lang masama siyang tao. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung kasamaan niya kasi Alam ko na-influence ata siya ni Micah. Ganun. Hindi feeling ko masama na talaga siya ever since parang ginagamit at sariling ano ko lang to, sariling basa ko lang to. Feeling ko si Dutch talagang psychopath siya. Yung talagang Selfish yan. Selfish siya. Kumbaga oo, sige, parang tinuturing niya na anak or yung parang sariling pamilya niya yung buong gang. Pero kung yung ilaliman ng pagkatao niya, talagang feeling ko masamang tao talaga siya. Kumbaga front lang niya na mabuti siyang tao, na may pakialam siya sa mga gang niya. Tapos si Micah lang yung naging instrument para ilabas yung totoong si Dutch. Yun yung basa ko doon. Okay. Naman. Ayun. Maganda rin yung Red Dead Redemption 2. Si Sadie angas no? Kaya alam mo si Sadie? Oo. Si Sadie Adler. Lupit no? Dahil na yung mission, may mission po doon na pinatay nila yung buong O'Driscoll. Kasama niya po si Arthur lang. Yung nag-war freak siya doon sa isa? Dapat hindi napapatayin, di ba? Ay, tama ba? Dapat hindi papatayin. Ay, hindi. Iba pala yung sinasabi ko. Papatayin po yung buong gang. Kasama niya po si Arthur. Merong isang side quest, alam ko yung kay Sadie Adler din yun. Yung merong naiwan na isa, yung nasa second floor. Tapos niya. Yung parang tinorture ata ni Sadie ba yan? Oo, tapos parang tinuluyan niya pa rin. Yun ba yun? Tapos nagulat si Arthur. Ano pala to? Brutal din pala to si Sadie. Kasi nung una kasi, parang inakala niya na luto-luto lang yung kaya. Parang ginaya nila kay Simon Pearson ba yan? Kay Mr. Pearson nila yun Pala, lang pala siya. Kasi nung idea lang sa YouTube ko. Ewan kung may idea ka sa gantong scenario. Noong unang panahon kasi, or nung mga unang, yung sa Wild West. Or kahit sa buong mundo naman Or actually nga, minsan ngayon nga, meron pa rin ganito Okay, isipin mo to Nung una, parang ang tingin lang ng lalaki sa mga babae, may roles lang na parang, yan, tagaluto lang, ganyan, sa bahay lang, housewife lang. Ay, sorry, hindi lang pala. Mali pala yung may lang. Kasi ang housewife talagang mahirap talaga ang trabaho na yun mahirap din yung ginagawa nila. Pero nun nga, ang point ko, lalo nung time nung unang panahon, nung sa Wild West, hindi nila ina-expect nila nga yung mga babae, yung tagaluto lang, katulong lang, ganyan. Tapos hindi nila ina-expect na yun nga, dahil nga yung kay Sadie pinakita nila na hindi yung babae kaya din gumawa ng ibang bagay na malupit na talagang makakatulong sa kanila, na hindi dapat kinakahon sa idea na yung babae, ito lang yung dapat gawin nila. So sobrang angas nung character na yun si Sadie. Si Sadie ang yung favorite character ko sa Red Dead Redemption Kaso ang bobo lang niya nung huli, yung sa epilogue. Nalaro mo na yung epilogue? Natapos mo ba yung epilogue? Apa yung story ni John? Ni John. Ang haba rin ng Red Dead, may epilogue pa. Kung paano sila napunta sa Beecher's Hope, no? Paano tumira dun si Uncle? Ay, bago. Speaking of Uncle, grabe yung isang eksena sa kanya, yung pinausukan. Butang na. Torture. Nagulat ko nung nakita mo si Dutch. Ay, hindi ko alam. Sige, lalagay ko lang sa description. Nagulat ka nung lumabas si Dutch doon sa hut. Oo. Nung maka-stand up na po si John tsaka si Micah. Doon pala si Dutch, Anong basa mo doon? Sa po? Paano pagkabasa po? Nung umalis lang si Dutch, di ba, binaril niya si Micah tapos biglang umalis na si Dutch. Hindi ko kasi nalaro yung Red Dead Redemption 1 so hindi ko rin masyado. Kahit ako rin naman. Pero okay lang, maganda pa rin naman Kasi ang basa ko doon kay Dutch, kung bakit binaril niya si Micah, feeling ko na-realize? Kasi pwede, kasi tingin ko kasi talaga kay Dutch masamang tao pa rin talaga
Siguro nung time na yon, yung time lang na, yung moment lang siguro na yon, naisip niya na gumawa ng konting katiting na kabutihan dahil naisip niya si John or tsaka si Arthur. Pero feeling ko talaga buong core kaloob-looban ni Dutch talaga, feeling ko talaga masamang tao talaga siya. Yung mabait na pinapakita niya, front lang niya yon para yung parang charming kasi siya eh. Kaya yung mga charismatic po. yun, charismatic. Yun yung tamang word pala yun. Thank you. Yung charismatic si Dutch, kaya maganda ang isang quality ng isang leader na actually talagang nag-resonate sa ating mga tao is yung charisma. Kahit hindi na nga natin naiisip na kung magandang leader talaga siya o hindi, basta charismatic yung leader. Talagang susunod ka eh. Talagang mapapabilib ka sa dun sa mga sinasabi niya. Kaya si Dutch yun, isang best quality niya. Sobrang charismatic niya. Ayun, kahit masama siya. Lalo na yung isa, yung pinatay nila dun sa yung pinatay ni Dutch na babae. Yung napunta sila dun sa island. Naalala mo yun? Island. Ay, po. Sa Guarma. Yung sa hagdanan, yung sa Burma ba? Ay, ano pangalan nun? Yung island Guarma na yun. Yung Guarma. Yung nagulat si Arthur, sabi niya, pinatay niya po yung babae kasi ba't niya pinatay yung matanda? Yung matanda, ang babaeng matanda. Grabe. Ang dahilan pa ni Dutch kasi wala na silang parang wala na sa ibang choice, parang ganun. Ganun. Nabibilib ako sa Chokoy. Ito sa totoo lang, no? Kasi yung mga games na mga nilalaro mo, sobrang mga heavy to. Sobrang heavy sa story. Tapos sobrang thought-provoking yung mga topic na they discuss. So, appear. Okay, thank you. Tapos ito pa, huling natapos mo ngayon, no? Yung Witcher 3. Anong masasabi mo naman sa Witcher 3? Alam ko, paborito na AirPods mo yan. Nga, parang maganda rin naman kasi mahaba rin yung story. Ganun yung pinakagusto ko sa game. Parang mahaba kasi ang dami mong araw na pwede mo siyang ma-enjoy. Kasi pag natapos mo yung game, parang wala na, mas malungkot na. Wala na gagawin sa buhay mo. Pag may natapos ka bang game, minsan ba naisip mo yung bigla kang napapahiga sa kama tapos yayakap ka sa unan mo? Tapos na, wala. Tapos alam mo yung pakiramdam na pag may natapos ka ng game, tapos gusto mo lang kausap, pero wala kang kausap. Parang wala kang kausap about sa game na yun. Wala kang mapagkwentuhan. Bakit ganun yung nangyari? Ano pala ending mo sa Witcher 3? Bad ending. Ano ba yung bad ending? Yung pumunta po si Ciri sa White Cross, tapos hindi po siya nakasurod. Okay. Portal. Okay. Ano ba ending sa Witcher 3? Naisip ko eh. 3 po kasi yung ending dun eh. Yung good ending yata ako dun. May ending na 3 po yung may... sige. Ikaw muna. Yung 3 ending, yung isa po yung bad ending, mamatay si Ciri. Yung pangalawa, yung maging Witcher. Yung pangatlo po yung maging Empress. Kasi ang mission po dun yung hahanapin yung si Ciri para maging kapalit ni Van Emir. Parang ganun. Yun lang naman. Hindi ko na maalala yung ending sa akin. Actually, ito yung gusto kong i-discuss din kay MP eh. Sa atin din pag ginawa natin yung Witcher 3. Okay. Medyo tawag dito, unpopular opinion. Feeling ko sa Witcher 3, yung overarching plot or yung pinaka main quest, mas nagandaan ako sa side quest. Hindi ko sinasabi na pangit yung main quest. Maganda pa rin, malupit pa rin. Pero kung papiliin ako dun sa, kumbaga pag ikukumpara ko, kasi yun nga, katulad ngayon, hindi ko maalala kung ano yung main quest at saka yung ending ng Witcher, nung nilaro ko yung Witcher 3, pero naalala ko yung kay Baron, kay Bloody Baron. Bloody Baron, tsaka yung isang side quest, yun doon sa, pupunta ka sa island, tapos merong multo, tapos shota pala siya nung isang fisherman yata yun, alam mo yun, sa lighthouse. Sa Fike Isle, well. Yun. Yun yung talagang, anong lupit naman ito. Yun talaga, Ikaw, ano ba? Nalaro mo din ba yung DLC sa Witcher 3? Yung expansion po. Yung expansion, nasa Heart of Stone po ako. Na-stuck po ako dun sa tatalunan yung malaking palaka. Hindi ko alam yun. Hindi ko pa alam yun. Tapos, nung naalala ko lang, no? Pag naglalaro ka ba ng games, ina-identify mo yung sarili mo dun sa character. Kunwari, feeling mo nung naglalaro ka ba ng person na katulad nga siguro Akechi, yun yung paborito mong character.
iniisip mo na ikaw yun? Opo, yung kay Yusuke Kitagawa. Ganun po yung pagka-identify ko po sa sarili ko. Parang tahimik lang. Pero di ko po sinasabi na mukhang bakla. Kasi mukhang bakla talaga yun. Oo nga, yun nga. Tapos magaling May- mag-drawing. Ganun. Magaling mag-drawing, di ba? Mm. Ayun. Kasi, naalala ko lang, nung bata ako, pag naglalaro ako, laging may ganun na parang ina-identify yung sarili mo dun sa kung sino yung parang kino-compare mo. Parang kunwari, pag nanood ka ng Ghost Fighter, uy, ako si ako. Parang ganun. So, ito ang haba na ng usap natin. Pero, feeling ko, sobrang daldal ko na naman eh. Daldal ko no? Hindi na. Okay lang. Okay, Para sa podcast lang naman. Kung nagkakwentuhan lang, Anong mo? Ito, may mga tanong ako sa'yo. Sa lahat ng mga games na nilaro mo at natapos mo, ano yung sa ngayon na 12, feeling ka magbabago pa to kasi bata ka pa eh. Ano yung favorite game mo? Madami. Pero Yung pinakadami. isa lang pipiliin mo. Isa lang. Uncharted 4 pa. Uncharted 4. Graphics, gameplay, pati yung ganda. Sa tingin, gusto mo bang magkaroon ulit ng gusto mo bang magkaroon ng Uncharted 5? Laruin ko 'yan. Try mo yan. Oo. Meron akong nakita dito sa listahan mo kasi tinignan ko din yung listahan mo, no? Ng mga hindi mo natapos. The Last of Us, di mo pa natapos? Ay, si Papa po naglaro nun tapos tinanay ko lang po ng siguro po yung yung gumising po yung anak ni Joel, parang ganun. Pero hindi mo pa siya natapos talaga? Hindi po. Okay. Kasi malupit din yun yung The Last of Us. Same. Ito pa pala nakalimutan ko. Tangina, ito yung problema sa akin eh. Aware ka ba? Ngayon, kasi nung bata ako, hindi pa ako aware sa mga developer. Kumbaga, hindi big deal sa akin kung sino yung developer. Ngayon ba na ang dami mong natapos na games? Tinitingnan mo ba yung kung sino yung developer? Kung Uncharted, ang gumawa nito Naughty Dog. Or The Witcher 3, ang gumawa nito CD Projekt Red. Parang ganun. Aware ka na ba ngayon doon sa mga ganun developer or publisher? Apo. Ano na po ako doon? Aware ka na doon? Kasi ako wala akong pakialam nung dati. Kumbaga, isa pala, may pakialam ako pala. Square Enix or Squaresoft. Gumawa po ng ng Final Fantasy. So, parang pag nakita ko siya kasi nga 'di ba wala kaming internet, no? Tapos mga magazine lang. So, pag nakita ko sa casing, nakalagay doon Squaresoft or Square Enix. Okay. Ito yung genre ko. Doon ako nagpapase. So, sa ngayon, no, dahil aware ka na ngayon 12 years old ka, aware ka na rin sa mga developer, tsaka sa mga publisher. Pag nakita mo, kunwari hindi mo alam yung game, pag nakita mo ang may gawa Naughty Dog, bibilin mo, matik. Opo, bibili. Ay, depende po sa reviews. Depende pa rin. Depende pa rin po sa reviews. Pero kung gusto ko talaga yung game, hindi po ako magpapaano sa reviews. Okay. Parang, ang point ko kasi, ang point ng tanong ko kasi, iniisip ko kung sa edad mong 12 years old, kung meron ka ng kumbaga fan ka na ba talaga ng isang developer? Kasi ako, sobrang fan ako ng Naughty Dog. Na parang kahit anong ilabas nila na games, bibilin ko yan kahit hindi ko pa alam yung story. Kasi sobrang laki na ng tiwala ko sa kanila eh. Na parang alam kong actually wala pa akong na game na nalaro na ginawa ng Naughty Dog na pangit. Parang ganun kasi yung sa isip ko eh. So, parang sobrang laki ng tiwala ko sa kanila. Kung sakali mawalan ako ng internet or kunwari, mas stranded ako sa island, tapos biglang nakapunta na ako sa Maynila or nakaalis na ako dun sa island. Tapos sabi, may bagong game, gawa ng Naughty Dog. Sige, bilhin ko na yan. Wala akong paalam kung ano. Ano pa yung game na basta gawa ng Naughty Dog, bibilhin ko yan. Kaya nga ngayon sobrang ina-anticipate ko yung The Last of Us 2. Hindi pa sana kung saan re-release yung kung PS5 na yata yan or sa PS4 pa. Yung PS5 po ba? Rumor yan. Totoo rin po talaga. Rumor lang, pero hindi, meron na talagang magkakaroon talaga ng PS5, pero hindi pa official yung name. Hindi pa alam kung PS5 siya or something. Pero feeling ko PS5 pa rin yung pangalan niya. Tsaka, ang pinaka-logical na release date ng PS5 para sa akin, tsaka sa games media din is 2020. Fall 2020. So fall siguro mga November bago November, September bago mag-holiday kasi usually ganun ang release ng sinasabay nila sa holiday. Sa holiday kasi
Oo, daming bibili. So, sabihin natin kung 2020 ang PS5, hindi kasi may lalabas kasi ang isang issue kasi ang hula ko kasi noon dati, akala ko ang The Last of Us lalabas ngayong year, Mm. ngayong 2019. Kaso kasi may lalabas din silang isang game na zombie din. Zombie din yung parang genre niya, which is yung Days Gone. So parang kasi pareho silang ay sorry Okay. Chokoy. Aware ka ba sa mga first party games tsaka sa mga third party games? Di ko po alam yung mga first party, third party. Okay. Di po pa. Explain ko sa iyo lang mabilis lang Sige po. para magkaroon ka ng idea. Yung mga first party games, yun yung mga exclusive sa PS4. So hindi mo sila malalaro sa ibang console. Yun yung Okay. mga The Last of Us, Uncharted, Days Gone. Mga first party developer naman yan, yung mga Naughty Dog. Kumbaga may-ari niyan, Sony, PlayStation may-ari niyan. Yan, Naughty Dog, yung gumawa ng Horizon Zero Dawn, yung Guerrilla. Okay. Tapos meron din naman ng mga third party developer pero exclusive yung games nila sa PS4. Example niyan is Persona 5. Ang nagdevelop sa Persona 5 is Atlus. Okay. Sariling company sila, hindi Sony ang may-ari sa Atlus, pero yung game nila na Persona 5 ay exclusive lang sa PlayStation. Yun. Tapos meron din naman ng mga third party developer at publisher. Isa lang sila katulad ng Square Enix or EA or Capcom. Yan yung mga third party developer naman. So balik tayo dun sa sa The Last of Us tsaka sa Days Gone. Okay. Ang hula ko, The Last of Us, magre-release siya ngayong year. Pero dahil nga meron din silang first party na isang game which is yung Days Gone na tungkol din sa zombie. So Okay. feeling ko hindi nila pagsasabayin yun. So yun. Kasi silang exclusive, no? Kasi pareho silang exclusive at the same time halos pareho sila ng genre. So kung siyempre business 'di ba? Hihiwalay nila 'yon kasi baka magtalo. Kumbaga pag nilabas mo ang The Last of Us tapos isasabay mo sa Days Gone, kawawa ang Days Gone. Mas bibili ng tao yung The Last of Us tapos hindi kikita yung game na isa. Parang gano'n. Gets ko. Yun. So, yun. May isa pa akong tanong sa'yo. Last Okay. na. Patapos na tayo. Ang haba na ng usap natin, no? Kumain ka na ba? Abo. Lunch na yun, no? Okay. Sorry, napahaba yung natin. No, tepe. Ngayong sa edad mo, no, na 12 years old, no? Sobrang curious ako dito sa question na to. Gusto ko sana, alam ko honest ka naman, pero gusto kong malaman yung gameplay versus story. Ano ang mas importante sa'yo? Ay, wait lang. Para sa akin is para sa akin gameplay. Gameplay, Kasi okay. kahit di ko naman sinasabi na kahit pangit yung story, maganda pa rin yung game. Ibig ko sabihin is, kasi pag parang nag-game ka, para Okay. mas, mo yung enjoy. Para pag maganda yung gameplay, mas may enjoy ka. Okay. Tapos siguro pag gameplay yung pinili, mas maganda. Yun lang naman. Okay, may isip ka ba o makakapagbigay ka ba ng example ng game na nalaro mo na sobrang ganda ng gameplay pero yung story sakto lang pero Okay. na-enjoy mo pa rin ng todo? Wait lang. Sige. Okay lang, take your time. Okay. Siguro po yung wait lang. Isip ko lang, okay lang yan. Siguro po yung Fallout, yung Fallout series. Okay, gets. Hindi ko po masyado yung naintindihan yung story niya. Pero alam ko po na nagkayo ng nuclear Hindi ko alam po maintindihan yung mga bakit ito nangyari ganun. Yung pinaka pangkalahatang story niya. Okay. Gets ko yung point mo. Last na. Hindi naman last. Isa pa. Okay. May mabibigay ka bang example na sobrang ganda naman ng story pero ang pangit ng gameplay pero dahil sobrang ganda ng story nilaro mo pa rin? Wait lang. At na-enjoy mo pa rin dahil sobrang ganda ng story pero sobrang pangit hindi mo nagustuhan yung gameplay. Wait lang. Siguro yung wait lang. Sige lang. Siguro yung Horizon Zero Dawn po.
Okay. Kasi medyo maganda naman po yung gameplay niya. Kaso Okay. mahirap lang po 'yan kasi mga controls, mga ano, pati po yung mga ano, di ba may gamit po si ano lang na parang nakalagay po sa ano niya, sa may tenga niya, ganun. Yung May, parang sa Witcher. parang ganun. Mm. Tapos, pero Hindi yung mo nagustuhan. hindi mo nagustuhan kasi hindi masyadong naintindihan. Pero yung story niya po, about doon kay Ross tsaka sa nanay niya, ang ganda po ng ano. Alam ko po na ang ganda ng story. Lalo na po kasi yung word niya na ano no, na sakop na po ng mga robots. Maganda yung maganda nga yung story ng Horizon. So hindi mo natapos yung Horizon. Hindi po. Na-stuck po dun sa ano, kasi ang hirap po nung ano nung malaking robot ba yun. Tapos ang dami niyang baril sa katawan. Thunder Joe. Parang ganun. Parang T-Rex. Gets. Ako naman, bigay ako ng isang controversial. Okay, controversial. Sige, sabihin natin controversial. Na maganda yung story, hindi ko gusto yung gameplay. Okay? Okay. Ready ka na ba? Apo. Red Dead Redemption 2. Okay, Napangitan ako sa gameplay nun. Tanginang yan. Ano ba? Okay, explain ko Okay po. Sige po. Nung unang nilaro ko siya, sabi ko, hindi ako, okay, siguro dapat sabihin ko muna, hindi ako fan ng Rockstar. Hindi ako fan ng sandbox. Kung aware ka sa genre na yan, yung open world na sandbox. Open world. Apo. Yung mga, fan ako ng open world pero yung mga Witcher, Skyrim yan. Pero yung sandbox na parang GTA, Watch Dog, hindi ko nagustuhan yung Watch Dog, hindi ko nagustuhan eh. Nung binili ko nga siya, isang araw lang, binenta ko. Alam ko si Ampi ganun din eh. Alam ko hindi rin yung nagustuhan yung Watch Dogs eh. Anyway, so, explain ko yung sa Red Dead Redemption 2, mabilis lang. Hindi ko siya nagustuhan. Yung sa Red Dead, kaya hindi ko siya nagustuhan kasi parang nilalabanan niya ako. Yung controls niya hindi kasing swabe ng ibang control sa ibang game. Kunwari, yung ang bagal ng galaw ng animation, yung pupulot ka ng sobrang realistic po ng ano. Realistic yung galawan. Okay naman siya. Okay lang naman sa akin yung ganun na realistic, pero sana hindi nagsasuffer yung gameplay, yung Galaro. tapos yung naglalaro, tapos ang bagal niya kumuha ng gamit, tapos yung tapos pag nakasakay ka sa kawayo, may chance pa na mauuntog, masasagasaan mo yung puno kasi ang kulit ng kakaiba yung control, hindi responsive masyado. Tapos, ang tawag dito, yung gunplay niya, ang pangit ng gunplay. Ano? All throughout nung laro, lang ako, dead eye. Pag hindi ako gumamit ng dead eye, deads ako. Hindi ako makakabaril ng tama. Kasi yung aiming niya, parang lumalaban sa'yo. Nararamdaman mo ba yun? Parang magkewang mo yung yung kanang. Yung crosser. Crosser ba yung tawag doon? Yung pinaka-target mo. Yung parang nilalabanan ka niya. Itututok mo sa ulo. Parang, bakit ganito? Parang may magnet. Hindi ko nagustuhan yung gameplay nung Red Dead Redemption 2. Pero dahil tinira sa ulo, sumapol sa paa. Ang weirdo. Kakaiba siya. Hindi ko alam kung bakit ganun yung ginawa ng Rockstar dyan sa Red Dead. Anyway, pero dahil sobrang ganda ng story, ang ganda ng mundo, ang ganda ng graphics, ang ganda ng light, ang ganda ng sound. Lahat ang ganda maliban dun sa gameplay na hindi ko nagustuhan. Tinuloy ko siya. Tapos nung tinuloy ko na siya, nung tumagal na ako naglaro, yun, naaral ko na siya. Doon ko na, actually, mali pala yung sinabi ko, hindi ko nagustuhan yung gameplay nung umpisa. Tapos dahil nga ang ganda ng story, yun yung naging driving force ko dun sa game na yun. Na parang, sige, laruin ko pa rin kasi ang ganda ng story, ang ganda ng graphics, ang ganda ng West, ang ganda ng open world. Tapos, nung habang tumatagal na ako naglalaro, kahit hindi ko gusto yung gameplay, natutunan ko na lang na mahalin tsaka aralin yung gameplay niya. Tsaka ang ganda rin kasi ng mga side quest. Diba? Panalo talaga. Nalaro mo halos na kompleto mo yung mga side quest nun? Sa Red Dead? Laro ko. Halos lahat? Na meron ka dong yung isang NPC na daan mo ba, yung may hinahanap siya tapos hindi niya mahanap-hanap. Anong pangalan na ito?
Shit. Kalimutan ko yung pangalan. Sige Hindi. po. May NPC dun eh. Tingnan Google ko. Red Dead. Sige po. Okay lang. Missing NPC. Saglit lang Sige po. Ang ganda ng mga ano dito eh. Mga side quests dito eh. Tapos yung mga NPC, buhay na buhay, no makikita mo pag pumunta ka sa isang town. Na-experience mo ba yung makikita mo yung tao parang papasok sa ano, sa parang sa bar, tapos lalabas sa bar lasing na. Tapos may higa sa kalsada. May mga random encounters, mga ganun. Tapos pag tinulungan mo, bibigyan ka ng gamit. Dagdag honor pa yun. Hindi ko makita. Saglit lang ayoko ng ganito. Alam mo yung, meron ka na bang ganitong pakiramdam yung pag meron kang inaalala tapos hindi mo maalala. Tapos bad trip Opo. bad trip ka. Kasi mo ikwento. Si John ba yun? Sa anong part po ba ng ano? Parang anong... Bandang ano siya eh. Hindi siya sa Sendini eh. May hinahanap siya tapos susundan mo siya. Pag sinundan mo siya, hindi ka naman parang hindi pa rin niya makikita kung sino yung tao na yun na hinahanap. Sakit sa ulo na ito Talaga yun. Pag recall yung story ko. Saglit lang. Hindi ko tatantanan to. Ayun, si Gavin. Tanda mo yun? Hindi po. Pero, kwento niyo po. Para Di ba meron lang siyang isang NPC pag nakita mo siya sa nakita mo siya sa town. Gavin, yung bang hinahanap niya si Gavin. Ganyan. Tapos pwede mo siyang sundan. Okay. Tapos wala, hindi mo makikita si Gavin. Parang mystery siya dun sa buong game kung sino ba yung Gavin na yun na hinahanap niya. So sabi ko, putang galing naman nito. Tapos iniisip mo kung totoong may Gavin ba talaga, kung ano ba story ni Gavin. Kasi ganun yung... Ganun po talaga yung parang ang lakas maka-interesado ng mga ganong part ng laro. Mystery. Totoo yung mystery. Pati yung, di ba yung meron din sa Red Dead Redemption 2 yung bibigyan ka ng mga clue na parang pumapatay siya. Yung meron, sa Saint Denis ba yan? Oo. May mga sulat. Oo, yung mga sulat, di ba? Sa vampire yun eh. Sa vampire ba yun? Sa vampire. Vampire po. Yung meron siya, hindi ba meron ka nakuha ng isang parang clue na parang pugot na ulo? Tama ba? Ganun. Sa vampire ba yun? Sa vampire po yun. Ay, sa pugot na ulo po, sa serial killer po yun. Yun yung tinutukoy ko, yung serial killer. Sa Saint Denis pala yung vampire. Natapos ba yun, yung sa serial killer? Hindi po. Hindi ko pa na-encounter. Pero alam ko po na may ganun. Madadaanan mo lang yun, tapos mag-work ka parang may dugo. Tapos may mga naka-vandal na nakasulat na dugo. Ayun. Maganda rin yung maganda rin talaga yung Red Dead Redemption 2. Tapos yun, yung gameplay lang talaga hindi ko masyadong nagustuhan. Tapos ito, patapos na tayo, no? Ito, last na, ang haba na lang natin, no? Okay. So, siguro last question ko sa'yo, bago natin tapusin tong episode natin ngayon, kung sa tingin mo, ano ba nabanggit mo kanina yung favorite na game mo? Uncharted 4 po. Uncharted 4. Kasi, okay, ang hirap na itong i-relate kasi medyo, okay. Para sa'yo ba, ngayong challenge ko yung yung way of thinking mo. Para sa'yo ba, iba yung favorite game mo sa tingin mong best game or greatest game of all time? By ano po ibig sabihin? Parang, okay, explain ko. Kunwari, ako sa sarili ko ang favorite kong pagkain, Chicken Joy. Okay? Pero hindi siya yung pinakamasarap na pagkain. Marami pang masarap na pagkain kasi Chicken Joy. Meron diyan sabi natin na steak or adobo or anything na sasabihin ng mga critics or ng mga lahat ng tao na mas masarap kaysa sa Chicken Joy. Kumbaga personal favorite ko Chicken Joy or yun, yung pagkain na yun. Kunwari, i-relate ko sa video game Okay. Ang favorite kong video game of all time is Lunar Silver Star Story Complete. Okay? Pero hindi ko sinasabi na ang Lunar Silver Star Story Complete ay greatest game of all time or siya yung pinakamagandang game na nalaro ko. Pero yun yung favorite ko. Favorite ko yung Lunar. So, sa tingin ko, ang greatest game of all time naman na nalaro ko na talagang
talagang sabi ko gandang-ganda ko is The Last of Us or The Witcher 3. So sa dalawang 'yon, doon lang sa dalawang lang yung nagtatalo. It's either The Last of Us or Witcher 3. Pero hindi ko sila favorite. Hirap ako na isipin na laruin ko nga ulit yung The Last of Us or laruin ko nga ulit yung The Witcher 3. Parang hindi ako ganun ka-excited laruin ulit sila. Pero pag naiisip ko na laruin ulit yung Lunar, kasi yun yung favorite ko, alam ko mag-enjoy ako dun eh. So, yun, excited pa rin akong laruin yun. Pero feeling ko ang Lunar, hindi siya kasing ganda ng The Last of Us at saka ng The Witcher 3. So ngayon sa question ko sa iyo kanina, kung magkaiba ba sa yung favorite game mo which is Uncharted 4 tsaka yung sa tingin mong pinakamagandang game na laro mo or iisa lang na parang tipong Uncharted 4 yung pinakamagandang na laro mo kaya yun yung favorite mo or may iba pa? Meron pa pong iba. Actually, Okay. ang sagot ko po is, kung Uncharted po yung tatapusin ko yun. Pero ang best game ko po, na siguro hindi naman siya best game. Parang, para sa'yo, maganda lang yung game. Parang yung Persona 5. Sigurado maganda yung game. Kaso po, tinatamad po akong tapusin sila. Alam mo, mahaba, ganun. Pero kaya ko siyang tapusin. Marami lang ang oras. So, marami naman ang oras. Natamadan talaga ako. So, ibig sabihin, lang. Actually, natuwa ako sa sagot mo kasi gusto ko yung talaga yung Persona 5. So, sa pagkakaintindi ko, ang favorite game mo, Uncharted 4. Pero sa tingin mo, ang Persona 5, pinaka-the best na game na nalaro mo sa lahat ng listahan na binigay mo sa akin? Apo. Ayos, Stig. Galing lang. So, ibig sabihin, mas nagandahan ka sa Persona 5 kaysa sa Witcher 3? Actually po, sa Red Dead Redemption 2? Actually po, nung patapos ko na po yung Persona 5, tapos, syempre, mag-move on na po ako sa Red Dead Redemption 2 na pintatapusin ko. Sinasabi ko sa sarili ko na, wag mong kakalimutan yung Persona 5. Kasi pinaghirapan mo yan. So talaga, feeling ko, na-excite ako para sa'yo. Kasi, pag tumanda ka na, yan yung babalikan mo eh. Babalikan mo yung, kung ikakwento mo yan sa anak mo or sa kaibigan mo na parang, so ibig sabihin itong podcast natin naka-future proof na to na pag matanda ka na papakinggan mo na yung 30 years old ako, yung 12 years old ako, ito yung sinabi ko na ito yung memories ko, tapos maalala mo nostalgic ka sa Persona 5. So paano ba? Tingnan natin Sige po. So yun, okay yung sobrang satisfied ako dun sa mga napag-usapan natin. Talagang lagi ko nga nababanggit na i-imagine ko kung ano ba ako noon kumpara sa ngayon na 12 years na game bilang gamer. So na-enjoy ko yung conversation natin, Chokoy. So sa sunod gawa tayo ng sariling episode natin sa Persona 5. Talagang pag-usapan natin yan ng mas malalim pa, tsaka ng Red Dead Redemption 2 tsaka yung The Witcher 3. So yun. So thank you sa pag-guest, Chokoy. Okay. Welcome po. Sana na-enjoy mo yung kwentuhan natin. Sobrang haba din. Na-enjoy mo ba? Na-enjoy naman? Kakahanap kay Gavin. Utang ng Gavin yun eh. Na-enjoy mo naman. Okay. Maganda. Isasabihin mo to sa mga kaklase mo. Uy, meron akong episode sa touch. Shinare ko nga rin sa kanya yung Game Silog. Kanina? Shinare sa kanila yung Game Silog. Kinuwento mo? Nice. Sige, share mo lang yan para dumami yung natin, mga listeners. Yun, so salamat, Chokoy. Salamat sa time mo. Tsaka salamat din sa lahat ng mga nakinig. Sana na-enjoy nyo itong episode. At sana makinig ulit kayo sa mga darating pa na episode. So yun, bye! Bye-bye! Sobrang na-miss ko yung Persona 5. So, title ng kanta na to, Beneath the Mask. Pwede pakinggan muna natin. Saglit lang. Sobrang paborito ko to eh. Where have you been? Been searching all along. Confessing while alone and on. Without a clue. Without a sign. Without grasping it. The real question to be asked. Where have I been? I'm a sharpshooter at Booth's masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, what else should I be
Please don't take off my mask, revealing dark. Grabe. Hindi ko alam kung ako lang, no, kung madrama lang ako or kung ano pa. Pero gandang-ganda ako sa kanta na to. Pag naririnig ko tong kanta na to, sa Persona 5 to, parang gusto kong magkape. Tapos nakatingin lang ako sa bintana. Wala lang, parang sobrang chill lang, na ang gaan lang sa pakiramdam. Tapos parang gloomy, parang, or yun nga, ganun. Ewan ko, weirdo lang siguro ko. So yun, so nakatapos na naman tayo ng isang episode. Salamat sa lahat ng nakinig. Sana na-enjoy nyo itong episode. Sana natawa kayo kung may mga bagay na nakakatawa kaming nasabi. At na-enjoy nyo lahat ng napagkwentuhan namin. So, kung nagustuhan nyo itong episode, again, sana i-review nyo sa iTunes. Bigyan nyo ng star, sabihin nyo yung mga bagay na nagustuhan nyo. At kung hindi nyo naman nagustuhan, okay lang din. Bigyan nyo ng 1 star, 2 stars, 3 stars, okay lang yan. Tapos sabihin nyo yung mga bagay na hindi nyo nagustuhan. At sana constructive criticism naman. Okay? So, ano ba? Yun na yun, siguro. Wala nang iba naman eh. Sa susunod ulit na episode, sana makinig ulit kayo. Bye! I can't tell you how to see me. Just a cage of bones, there's nothing inside. Will it always be burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a sharpshooter at Post Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, have no face to show. Please don't take off my mask, my disguise. Lamig sa Korea. Pero okay na rin eh. Patapos na rin eh. Patapos na yung winter. So, mas maganda na yung panahon ngayon. Ito yung pinakamagandang panahon dito. Yung parang parang, di ba, winter. Spring? Apo. Oh, yung hindi pa siya mismong spring. Parang papunta pa lang. So, parang mararamdaman mo yung nawawala yung lamig. Tapos, unti-unti na pumapasok yung araw. Tapos, nagkakaroon na ng mga ibon. Tapos, unti-unti nang tumutubo yung mga halaman. Ang ganda. Yun yung pinaka-the best.